Amen! Sa pagmalakas na palakpak para sa ating Yahweh El Shaddai! Amen! Sigaw nga po ng hallelujah! Praise the Lord! Amen! Yan! Bigay pa po ba? Gusto niyo pa? Amen! Marami pa tayong pagpupuri mamaya-maya. Amen! Yan, sa mga sandaling ito, mga kapatid sa Panginoon, meron pa po bang mga gustong mag-share ng kanyang blessing? Sino-open po natin yung floor para makapag-share ng kanyang mga biyayas? Alam ko natin marami dyan na gusto magpapagawa. Sabi ni Lord, anak, huwag ka nang mahiya. Oo. Pero reminder naman po sa mga gustong magpatutuo, ang ating pong A, B, and C. So it should be accurate, it should be brief, and Christ-centered. May di daw natin do not preach. Amen. Kaya naman natin sa mga picture yan. Amen. So, sino dito yung mga pinagpapala ng Diyos? Ayan, ang dami naman nagtataas. So, sino yung unang pupunta dito sa harapan pag ipagsigawan ng kabutihan ng Diyos? Ayan. Amen. Ay, talaga naman. Ayan. Sabi ka, ayan, meron. Praise the Lord. Ayan, po natin si Yahweh. Sister Marisa. Sister Marisa. Saan ka sa? Ay, taga dito. So, palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Magandang sa inyo mga brothers and sisters. Dati po ako naglilingkod sa Quezon City. Pero nung na-stress po ako, ninanais ko po na pumunta dito sa Baguio. At hindi lang po natatapos. Bali, tinanap ko po si El Shaddai kung saan siya nandoon. Ngayon pa kasi share ko lang po yung nangyari sa amin itong taon na to. Dati po kasi may nakasang kaaway ng pamilya ko. Na-stress ako, lumayo ako sa pamilya. Tapos, mga anak ko, lumayo, naghiwa-hiwalay po kami. And nung nandito po ako sa Baguio, hinanap ko po si El Shaddai. Pagkatapos po, hindi po naman natatapos ang communication ko kay Lord. Bali po, lagi ako lumadala ng gawain at pinupulot ko po yung mabubuti. At ina-apply ko po sa aking sarili. And natutunan ko po magpuri sa aking Panginoon. Kahit na po nag-iisa ako, kahit nag-iisa ako sa isang kwarto, magpupuri po ako sa aking Panginoon. And ito po isang taon na to, nagpaligpayan po yung anak ko. Nagkaroon po ng problema sa aming bahay na matagal nang hindi natatauhan. And then, kasi po yung aking brother husband ay mayroon ng ibang kasama. Pero hindi po doon nagtatapos ang gawain na ating Panginoon sa aming buhay. And then, dumating po na iba-ibang espiritu na po yung pumasok. Pero patuloy pa rin po akong naglilingkod sa ating Panginoon. Dumating po ako doon kasi dumating yung anak ko. Bali, sinalubong ko yan ako. Pagdating po doon, may naguluhan po. Mararamdaman ko po kung anong espiritu ang meron sa loob ng pamamahay. Dahil ang unang-unang lumayo sa amin ay ang haligi ng tahanan. Na doon pa po niya pinasok doon sa bahay namin ngayon. Nandiyan po talagang nervous ako dahil siyempre takot ako sa mga pataling sa bahay. Ngayon po, wala po akong magawa dahil nalinilip na po ako sa takot. Ang ibang naisip ko lang po ay pumasok ako sa CR para mag-praising kay Lord na ako lang po yung talagang gusto manalangin sa Panginoon na tumahimik na po ang buong sambahayan. Doon po ako umawit sa Kanya, pinili ko na Lord, tama na po, hindi ko na po kaya ito. Dahil nilig na po ang katawan ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumatawag ako kay Brother JR kung magpapa-advise ako kung paano gagawin ko. Pero that time po ay busy po yung kanyang phone.